only in the time of President Marcos. So kung titignan natin, walang dapat ipag-knock-knock itong mga DDS na to. Kasi lahat ng ginagawa ng Pangulo natin. Sa panahon din ni PBBM, 50% na ang discount ng mga PWD, senior citizen, mga estudyante, 50% discount nila sa MRT, LRT1, LRT2, lahat ng LRT. 50% discount ang estudyante, PWD, at saka ang senior citizen. Nagawa ba yan ni Duterte? Hindi. Hindi nagawa ni Duterte yan. So kayo na mga senior citizen, na mga DDS, sasakay kayo ng MRT, sasakay kayo ng LRT, na-avail nyo 50%. Pagkatapos, gusto nyong itsugi si PBBM, nakikinabang kayo sa mga ginawa ng ating Pangulo. Yung mga bukas centers na ginawa ng ating Pangulo sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. Yung mga lab for all na ginagawa ng ating First Lady, meron ba yan sa panahon ni PBBM? Ni Duterte? Meron ba yan? Wala. Wala yan sa panahon ni Duterte. 6 na taon, walang ganyan sa panahon ni Duterte. Anong sabi ni Sara? Bakit siya galit na galit? Kasi wala daw continuation. Kasi ang gusto ni Sara, i-continue daw ni PBBM ang ginagawa ni Duterte. Tsugihin ang mga Pilipino. Yan ang gusto ni Sara. Na ipagpatuloy ni PBBM. Ayaw ni PBBM ng ganun. Ayaw niyang i-continue ang ganung klaseng pamumuno dahil ayaw niya ng barbaric. Ayaw niya ng demonic. Dahil ang Pangulo natin ngayon ay isang Pangulo na may takot sa Diyos at may paggalang sa mamamayang Pilipino. Kaya ayaw niya ng continuation ng gawain ng mga Duterte. Kaya galit na galit si Sara. Kaya kung iuupo niyo si Sara, babalik yung Duterte style. Demonic, barbaric, puro dugo. Buong Pilipinas, puro blood, puro dugo. Babalik na naman ang mga riding and tandem doon, riding and tandem dito, tsugi, babalik na naman ang mga pogo, babalik na naman yung mga grabing mga scamming, sexual trafficking, sex trafficking, mga human trafficking, babalik na naman lahat yan. Kasi pag andyan ng mga pogo, babalik na naman influx ng mga Chinese. Magkakaroon na naman tayo ng mayor ng Chinese. Magkakaroon na naman ulit, tuloy-tuloy na naman yung mga Chinese, bigyan ng birth certificate, bigyan ng Philippine passport, babalik na naman yan pag Duterte ang Pangulo. So kung titignan natin, ano ba ang irereklamo nyo kay PBBM? Alam nyo bakit kayo nagkakaganyan? Kasi finid sa inyo lahat ng fake news. Pero di ba, lahat ng mga fake news nyo, naribat na yan at nalaman na fake news. Katulad na lang ng gold, binenta ang gold, ng ganto-ganto. Anong sabi ng BSP? Ginagawa yan sa lahat ng administrasyon. Nagbebenta ng gold. Kapag ang gold ay mataas, yung appraisal, nagbebenta ang BSP. At saan nilalagay? Ang pondo nandun din sa BSP. Hindi binubulsa ng Pangulo. Anong nalaman natin sa panahon ni Duterte? Nagbenta. 54 tons of gold ang binenta. Pero ba't hindi natin nalaman? Kasi walang transparency. Ngayon sa panahon ni PBBM, transparent, very transparent ang gobyerno natin. Kaya nalalaman lahat ng taong bayan. Anong ini-issue nyo kay PBBM? Ang dami nyong ini-issue, di ba? Pero, my God, ni isang ebidensya wala. Katulad nito isa dito, DDS na naman, di ba? Magganon daw, magganon. Pag DDS, asahan mo, violente.
Kasi yung kanilang idolo, bayolente. Eh kami, kita mo naman yung Pangulo namin, di ba? Kahit nga si Rodrigo Duterte. Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Sobrang bait daw ni Marcos. Na kahit daw langaw, hindi daw makapatay. Sobrang bait daw talaga ni Marcos. Sobrang bait ni Marcos. Kaya kami, na mga loyalista at Marcos supporters, mababait din. Hindi rin kami makapatay. Kasi nga, mana kami sa aming idolo. Eh kayo, mga DDS, bayolente. Puro pagtsugi ng tao. Kaya, tingnan nyo nangyari sa inyo. Karma. Diba? Ako, taga Mindanao ako. I'm from Mindanao. Kaya nga, diba, minsan nagsasalita ako ng Bisaya. Pag may DDS na nagbibisaya dito at ng lalait, diba, nagsasalita din ako ng Bisaya. Taga Mindanao ako. Yung kapatid ko, ipinanganak sa Digos, Davao. Digos, Davao, yung isa kong kapatid, yung paggitna. Yung isa kong kapatid sa Cagayan de Oro. Ako naman sa Misamis Oriental. Yung tatay ko pinanganak sa Hinguog City. Yung nanay ko sa Medina. Talagang taga Mindanao kami. Pero Marcos kami. Bakit? Kasi gusto namin mabuting tao. Ayaw namin ng masamang tao. Ayaw namin ng masamang tao. Hindi kami mag-idolize sa masamang tao dahil Kristiyano kami. Meron kaming paniniwala, pananampalataya sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kaya hindi kami makiki-align o makikikampi, no, sa mamamatay tao. Marcos kami. Dahil ang Marcos, mabuting tao. Make sense? Kita nyo, tulad ng mga binibintang nyo kay Martin Romualdez. My God, ilang araw na si Martin Romualdez na wala sa kanyang katungkulan. It's your time. Panahon nyo na para maghain ng kaso. My God, sa dinami-dami ng mga binibintang nyo kay Martin Romualdez, until now, hindi nyo kinakasuhan. Simple lang, dahil wala kayong ebidensya. Pero tingnan mo, si Trillanes, ayun, nagsampa na ng kaso. Kanino? Kay Pulong. Nagsampa na si Trillanes ng kaso kay Pulong. At sa pagkakaalam ko, magsasampa din yun ng kaso kay Sara. Hindi yan dumadakdak, hindi yan dumadakdak. Tahimik lang yan. Pero nagsampa ng kaso. Kasi marami daw siyang ebidensya. Mga DDS, mula noon pinipin daw niyo si Romualdez. Ito ng pagkakataon niyo. Kasuhan niyo, paulanan niyo ng kaso. Diba? Paulanan niyo ng kaso. Hindi na siya speaker. Wala na siyang malaking katungkulan. Paulanan niyo ng kaso. Ba't hindi nyo kaya? Kasi wala kayong ebidensya. Puro lang kayo laway. Puro lang kayo bintang. Mana kayo kay Digong. Sabi ni Digong,
Sa tagal daw niya na naging piskal, natutunan daw niya kung paano magtanim ng intriga at pagkatapos ay magtanim ng ebidensya. O, di ba? Kaya mga Duterte, ganun din ang ginagawa. Magtanim ng intriga, magtanim ng ebidensya, pero walang tunay na ebidensya. Kaya kapag ongoing na ang kaso, anong nangyari? Dahil hawak nila ang administrasyon noon, okay, nakukulong. Nakukulong, no? But, kapag wala na sila sa pwesto, nagkakaroon ng courage, nagkakaroon ng tapang yung mga witness na kanilang tinanim at yung mga witness mismo. Lahat binabawi ang kanilang mga statement. Na sila ay pinilit, na sila ay tinakot, na sila ay ganito. Oh, di ba? Leila de Lima. Lahat ng witness nag-recant. Tinakot lang daw sila. Kasi nga, kapag nagtanim ka lang ng ebidensya, hindi ka talaga magtatagumpay. Maaaring maipakulong mo ng ilang taon, pero lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Na tanim ebidensya lang yan. Diba? Kaya, eto sabihin ko sa inyo mga DDS, no? Magbago na kayo. Magbago na kayo. Tingnan nyo ha. Pagising nyo sa umaga, galit agad. Galit agad kay President Marcos. Pero sino ang tumutulong sa inyo? President Marcos pa rin. Tingnan mo nga yung Davao oh. Davao Region. 24/7 ang tulong. Ang bilis. Pati yung pagpapatayo ng mga temporary shelter, ang bilis. Sa panahon ni Duterte, ganyan ba? Hindi. Napakatagal. Anong sabi ng mga biktima ng Odette? 3 weeks na. 3 weeks na daw. Wala na daw silang makain. Hindi pa daw dumadating ang tulong ng gobyerno. Ang bagal ni Duterte. Anong ginawa ni Duterte? Nag-sorry sa kanyang kabagalan. Kaya nga sa panahon ni Duterte, nauso? Hashtag, nasaan ang Pangulo? Nag-trending, hashtag, nasaan ang Pangulo? Anong sabi ni Duterte? I'm a night person. Night person daw siya. Gumigising daw siya 2:00 ng hapon. Saka pa lang daw mag-i-start yung kanyang araw. Night person daw siya. So, ibig sabihin, nangangamatay na yung mga tao, siya tulog. Pero yung Pangulo natin, matino, may good habits, gumigising 5:00 ng madaling araw. Pagkatapos, papasok sa Malacanang 7:00 ng umaga. Good habit, yan ang matinong tao. Diba? Yan ang matinong tao. May good habit. Merong disiplina sa sarili. My God, inamin niya 2:00 daw. 2:00 daw gumigising siya, nag-i-start yung kanyang araw. Kasi night person daw siya. My goodness! Kaya naman pala nagkawindang-windang yung buhay ng mga Pilipino sa panahon niya. Dahil night person siya. 2:00 gigising, saka palang mag-i-start ang kanyang araw. Ang dami nang nangyari. Mula umaga, ang dami nang nangyari. Kaya pala, yung mga tao noon, grabe, naghahanap sa Pangulo. Nasaan ang Pangulo? Hashtag nasaan ang Pangulo? Diba? Ganyan kasi kapag bangag Diba? Pag bangag, ganyan.
Eh, inamin naman niya, nabangag siya eh. Oh, nag-fentanyl daw siya, nakarating na daw siya sa paradise. Parang nasa cloud 9 daw. Tapos mind you gumagamit siya palagi ng Mary Jane para daw hindi daw siya makatulog para to stay awake at night. Gumagamit ng Mary Jane, which is ipinagbabawal na substance dito sa Pilipinas. O, di ba? Addict. So, kilala siyang addict, si Duterte. Kaya nga di ba nakakatawa, lahat ng mga kasalanan niya, ipinapahid niya sa Pangulo. Sino ba ang hiwalay sa asawa? Siya. Sino ba ang may kabit? Siya rin. Sino ba ang maraming girlfriend? Siya. Anong sinabi niya noon? Once na may isang addict sa pamilya, ang pamilya daw ay dysfunctional. Oh, sino ang dysfunctional family? Pamilya niya. Dahil ang pamilya ni PBBM, buo. Diba? Nilalaglag niya yung sarili niya. Kaya nga nakakatawa kapag may nakikita ka ng mga DDS sasabihin bangag ang Pangulo, hello? Sino ba ang hiwalay sa asawa? Sino ba ang may kabit? Sino ba ang maraming girlfriend? Sino ba ang pinaghalikan ng mga babae? Kung sino-sino? Sino ba yung umamin nang molestya siya ng kanyang katulong? Pinasok niya sa kwarto at ipinasok niya yung kanyang finger doon sa ng babae. O siya ang umamin. Ginagawa niya. Siya yung addict. Kasi hindi naman gawain niya ng matinong tao, ng matinong pag-iisip eh. Gawain niya ng mga bangag na nagtitrip. Di ba? Kaya lahat talaga ng sinasabi ng mga DDS, bumabalik talaga sa kanila. Lahat talaga ng kanilang mga sinasabi sa Pangulo, bumabalik sa kanila. Kasi si PBBM, kita ba naman, intact yung family. Love na love niya ang kanyang asawa. Yung kanyang mga anak, matatanda na, may mga career. Pero kita mo naman, talagang yumayakap pa sila sa tatay nila. Pag may mga events, kasama sila lahat. Karay-karay sila ni F. Elisa, ni PBBM, pag may mga events. O, di ba? Role model. The best talaga. Marcos family. Pamilya ni PBBM, the best. Maganda ang pagpapalaki sa anak. Yan ang matinong tao. Pero si Digong, anak niya, hindi niya masweto eh. Kasi, mga adik. Kapag adik ang tatay, masisweto ba niya ang mga anak niya? Hindi. Sasabihin ng mga anak niya, ikaw nga ganito ka susumbatan lang siya ng anak niya. Kaya hindi niya masweto kahit sarili niyang anak. Tingnan mo panahon ni Duterte, Pangulo siya ng Pilipinas. Kalaban niya si Sara Duterte. Kalaban niya yung sarili niyang anak Si Digong at si Sara magkalaban. Panahon ni Duterte, galit na galit yan si Sara. Dahil mas pinapaboran si Bongo. Anong ginawa? Magkalaban yan. Tapos, anong ginawa ni Sara doon sa speaker ni Digong? Tinanggal niya. Pinatanggal ni Sara yung speaker ni Digong. Tinrabaho niya habang nasa Davao siya. Tinrabaho niya, ginamit niya yung impluwensya niya sa pamagitan ni GMA. Natanggal si Digong. Si Alvarez natanggal sa pagiging speaker. Tingnan mo yan. Hindi makontrol ni Duterte. Presidente siya ng Pilipinas noon. Pero hindi niya kayang kontrolin ang anak niya. Speaker niya, pinatanggal lang ni Sara na anak niya. Hindi niya kayang kontrolin yung anak niya. Kasi nga, adik siya. Susumbatan lang siya ng anak niya. Ikaw nga, ganito ka nga Ikaw nga ang dami mong babae Ikaw nga, ganito. Iniwan mo si
puro ka pagbababae, kaya nagalit si mama, ikaw nga ganito. Susumbatan siya ng anak niya. Kaya hindi niya pwedeng sweetuhin ng anak niya dahil ang dami niyang mga maling ginawa sa buhay. Dahil addict siya. Diba? Kaya nakakatawa ang mga DDS na nagsasabi na bangag daw si PBBM. Tingnan mo na, may bangag ba na napakaayos ng family? May bangag ba na sobrang haba ng pasensya? May bangag ba na hindi nagmumura? May bangag ba na napakatalino? May bangag ba na walang inisip gawin kundi ang mapabuti ang mga Pilipino? Walang ganyang bangag. Ang bangag, yung dati niyong Pangulo na pinaburan ang China over the Filipino people. Mas minahal ang China, mas minahal ang kanyang mga alipores ng mga Chinese kaysa sa mga Pilipino. Anong sabi niya sa mga Pilipino? Mga mahihirap, mahirap kayo, PI, mamatay kayo sa gutom. Diba? Jing Garcia, admin, lahat ng DDS against sa comments, trabaho nila yan, mag-kontra. Trabaho lang ang mag-comment against sa mga Marcos vloggers. Kasi trolls po yan eh. Yung mga nagko-comment po dito ay trolls, no? Bakit natin alam na trolls? Unang-una may ebidensya. Oxford Research Study, may ebidensya na si Duterte ay nagbabayad ng trolls $200,000 yung kanyang budget, no? Para sa pagbabayad ng trolls. Kapag i-convert mo sa Philippine peso, 10 milyon. At inamin ni Duterte, hindi siya nag-deny. Later, inamin niya, nung Pangulo na siya ng Pilipinas, inamin niya na siya talaga ay may troll farms na nagbabayad siya. Diba? Kaya alam natin na yung mga nagko-comment dito na DDS, troll yan. Halata naman na troll eh, kasi kapag nanawagan sila ng people power, walang tao. Diba? Halatang halata na troll. Troll talaga sila. Hindi sila mga totoong tao. No? Kaya hindi tayo maano sa kanila, no? Yan. Okay, itong si Barsaga, 'di ba? Itong si Kiko, siya yung nanawagan ng people power. Pero anong ginawa ni Kiko? Late dumating. Tapos nagpa-interview lang, after interview, lumayas, sakay ang kanyang napakagandang sasakyan. Nakakaawa kayo mga DDS. Alam niyo, nakakaawa kayo mga DDS. Ginagamit lang kayo para sa kanilang personal na agenda. Nakakaawa kayong mga DDS. Ginagamit lang kayo para sa personal na agenda ng mga Dutertes. Kung ako sa inyo, magsuporta na lang kayo sa gobyerno. Magtulong-tulong tayo, palaguin, pagandahin ang Pilipinas. Kasi alam nyo, kapag umayos, gumanda ang Pilipinas, na solusyonan lahat ng ating Pangulo ang mga problema sa Pilipinas, alam nyo, magiging maganda ang buhay nating lahat. Mga Pilipino tayo, huwag kayong magpapagamit. Ginagamit lang kayo ng mga Duterte para sa kanilang sariling agenda. Kung ako sa inyo mga DDS, magbago na kayo. Huwag kayong magpapagamit. May sarili kayong utak, may sarili kayong isip, may sarili kayong buhay. Huwag kayong magpapagamit
sa mga Dutertes, sa mga influencer ng mga Dutertes, huwag kayong magpapagamit. Diba? Tulong-tulong tayo, pagandahin natin ang Pilipinas. Tulong-tulong tayo, no? Suportahan natin ang gobyerno. Kasi kapag tayo ay umunlad, pag umunlad tayo, yung bayan natin umunlad, lahat tayo kasama. No? Tulungan natin ang Pangulo. Tulungan natin ang gobyerno. Huwag kayong manggulo. Huwag kayong maging cause ng problema. 'Di ba? Huwag kayong maging cause ng problema. Huwag kayong maging cause ng pagbagsak ng ating ekonomiya. May mga anak kayo. May apo kayo. Meron kayong mga next generation na titira sa Pilipinas. Isipin nyo yung inyong pamilya, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, isipin nyo. Tulungan natin yung Pangulo natin na pagandahin ang Pilipinas. Tulungan natin ang Pangulo natin na paunlarin ang Pilipinas. Magtulungan tayo mga DDS. Hindi natin kailangan dito na mag-away-away. Hindi nyo kailangan na pabagsakin ang gobyerno dahil ang Pangulo natin ay matino. Ang Pangulo natin ay gusto tayong dalhin sa isang bagong Pilipinas. Mga DDS, magbago na kayo. Ano ko lang sa inyo, flex ko lang sa inyo to. Alam nyo ba, nag-warning ang mayor, no? Yung mayor po ng Cagayan de Oro, no? Meron siyang warning. To, natin na. Alam niyo na ba to? Ito. Nag-warning po siya. Natin. Ito. Cagayan de Oro City. Mayor Clarex Uy has raised a serious alarm over reports that several trucks coming from Davao City purportedly carrying relief goods bound for Cebu may actually be used as cover to transport illegal drugs allegedly connected to the Duterte network in Mindanao. We urge law enforcement agencies to tighten inspections and checkpoints along major routes, stressing that drug syndicates might be exploiting relief operations to move contraband undetected. The mayor called for heightened vigilance and coordination among police, customs, and port authorities to ensure that humanitarian missions are not abused for criminal activities. Mayor Clarex warns Cebu-bound Davao trucks may be carrying drugs from Duterte's network. Ayan, Enquirer.net. So, yan po ang warning niya. Kasi, mga kaibigan, di ba sabi ko nga sa inyo, lumabas sa investigation, yung final investigation ng Quadcom, na meron pong drug network, no? Ang mga Dutertes. Meron po silang yung kanilang negosyo ay tungkol sa mga illegal na substances, no? At marami po silang mga galamay. Marami po, no? Kaya nga po yung sa kanilang war on drugs, sinadya po nila ito para takip, no, pagtakpan yung kanilang tunay na negosyo. At dito po yung mga chinugi nila, no, ng mga drug lords ay kalaban sa negosyo. So, ito po nag-warning po si Mayor Clarex na yung Cebu, yung mga truck na nanggaling sa Davao, inspeksyonin daw ng maigi. Kasi meron siyang natanggap na report na ito ay maaring lagyan, no, ng mga illegal na mga kontrabando. Kasi syempre sasabihin, ay mga ayuda, o hindi na nila inspection kasi ayuda. Yun pala, may ilalagay na
illegal na mga substances. So yan po si Mayor Clarix, no, ano ba to? Saan ba siya mayor, no? Kasi Cagayan de Oro City ang ano itong balita ay Cagayan de Oro City, no? Mayor Clarix Uy has raised a serious alarm over reports that several trucks coming from Davao City, purportedly carrying relief goods bound for Cebu, may actually be used as cover to transport illegal drugs allegedly connected to the Duterte network in Mindanao. Yan. So yan po ang sinabi niya, no? So